Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Yuna. Sa kabila ng pagiging masigasig at masayahin, nahaharap ang bata sa takot at pagdurusa habang nakikipaglaban sa sakit na leukemia sa Children's Hospital. Habang nasa ilalim ng chemotherapy treatment ay naapektuhan ang kanyang kalusugan sa pag-iisip kaya madalas na nagiging sanhi ng kanyang pagtutol sa paggamot. Gayunpaman, ang ama ng bata ay may epektibong paraan para siya ay mapasaya. Ito ay ang bote ng inumin kung saan na-feature ang mukha ng kanyang paboritong celebrity na si Han Gang-hee. Sa pamamagitan nito ay agad na bumalik ang pagiging masigasig at masayahin ni Yuna. Si Yuna ay isang tapat na tagahanga ni Han Gang-hee, isang sikat na celebrity sa Korea na kilala sa kanyang role sa serye at mga pelikula. Sa kabila ng madalas na pagsulat ni Yuna kay Gang-hee, hindi siya kailanman nakatanggap ng tugon. Dahil sa kasikatan ni Gang-hee ay napakarami ng kanyang mga tagahanga, ngunit siya ay nagtataglay ng mapanghamak na saloobin sa kanyang mga tagahanga. Paniniwala niya na ang kanilang pagmamahal ay walang katapatan. Nakakagulat dahil si Gang-hee ay tila naaaliw sa pagbabasa ng mga negatibong komento sa social media. Isinasaalang-alang ang mga ito na isang tunay na pagpapahayag kaysa sa papuri na natatanggap niya. Isang araw, pumunta si Gang-hee sa opisina ng kanyang manager na si Ayang. Tila nababalisa si Ayang tungkol sa hindi pamamansin ni Gang-hee sa kanyang mga tagahanga, ngunit mukhang hindi interesado si Gang-hee sa kanilang mga nararamdaman. Sadyang hiniling kay Ayang na hanapan siya ng bagong drama role, ngunit ang manager ay tumanggi at napabuntong hininga dahil sa nasirang reputasyon ni Gang-hee at nahihirapan ng makakuha ng mga bagong proyekto. Nang paalis na si Gang-hee, pumasok ang isang staff na may dalang tambak na regalo at fan mail para sa kanya. Gayunpaman, hinihiling niya na ibalik ang mga regalo at itapon ang mga sulat. Sa pagmamadali, nalaglag ang 2 sulat sa sahig at hindi napansin ng staff. Ang isang reporter na si Soo ay lihim na nagtatago sa malapit at nakita ang pagkakataon na kunin ang isa sa mga nalaglag na sulat, sabik siyang gamitin ito laban kay Gang-hee. Sa ospital, si Yuna ay natatakot at nag-aatubili tungkol sa chemotherapy treatment. Inaaliw siya ng kanyang ama na si Jong-sok, nag-aalok na tutuparin ang isa sa kanyang mga hiling kung sasang-ayon ito na sumailalim sa paggamot. Kasama ang pangakong ito, nag-aatubiling pumayag si Yuna. Umiiyak ang bata habang ito ay sumasailalim sa chemotherapy kaya naman ay labis na apektado ang kanyang ama. Si Jong-sok ay isang dalubhasang abogado at nagtatrabaho bilang isang driver sa gabi para masuportahan ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang anak. Pagkatapos ng chemotherapy, ipinaalala ni Yuna ang pangako ng kanyang ama. Hinihiling niya ang tugon mula sa celebrity na si Gang-hee sa sulat na kanyang ipinadala. Pakiramdam ni Jong-sok ay bigo siya dahil wala itong katiyakan. Naghahanap siya ng payo kaya ibinahagi ang tungkol dito sa kanyang kaibigan na si Yong-do. Mula sa payo ng kaibigan ay nagkaroon siya ng kislap ng pag-asa sa pagtupad sa hiling ng kanyang anak. Ang eksena ay lumipat sa isang mamahaling kafe kung saan si Gang-hee ay kumakain kasama ang direktor. Sweet na nagsasalita ang direktor sa harap ni Gang-hee. Gayunpaman, nang si Gang-hee ay pumunta sa banyo, ang direktor ay nagsasalita ng masama sa kanya. Narinig naman ito ni Gang-hee kaya humahantong sa isang mainit na pagtatalo. Galit na sinundan ng director si Gang-hee sa labas, kung saan aktong may tumigil na sasakyan na ipinadala ng manager ni Gang-hee para sunduin ito. Nabigla si Gang-hee dahil kakilala niya ang driver na si Jong-sok. Habang nasa biyahe, masaya nilang inaalala ang mga nakaraan. Gayunpaman, nang nabanggit ni Jong-sok ang tungkol sa kanyang anak, biglang nag-iba ang mood ni Gang-hee na tila nabigo. Sinabi ni Jong-sok ang tungkol sa paghanga ng kanyang anak kay Gang-hee, ngunit si Gang-hee ay nanatiling tahimik. Pagdating sa bahay ng celebrity, plano ni Jong-sok na hilingin sa kanya na mag-reply sa sulat ng kanyang anak. Gayunpaman, bago niya ito masabi ay biglang nagpasalamat si Gang-hee at agad na pumasok sa gate. Si Jong-sok ay nabigo at nalulungkot habang ito ay pauwi sa kanyang tahanan. Sa isang flashback sa kanilang panahon ng high school, si Gang-hee na isa ng sikat na estudyante ay naiirita sa kanyang mga tagahanga na sumusunod sa kanya kahit saan. Siya ay pumunta sa isang bodega para manigarilyo, ginagamit ito para matanggal ang kanyang stress. Samantala, ang isang bagong estudyante na si Jong-sok ay nag-skip class at umidlip sa parehong bodega. Paglingon niya ay nakita niya si Gang-hee habang naninigarilyo.
Si Gang-hee na aktong nahuli ay nagpanik at sinusubukang itago ang kanyang gawi. Natatakot ito na ang kanyang reputasyon bilang celebrity ay madungisan. Walang kamalayan si Jung-sok sa pagiging celebrity nito kung saan nag-alok sa kanya ng payo, at si Gang-hee ay nagulat sa kanyang pagkalimot. Siya ang unang tao na malamig ang pagtrato sa kanya. Hindi nagtagal ay may dumating na guro dahil sa amoy ng sigarilyo. Agad namang nagtago sina Gang-hee at Jung-sok. Naghinala ang guro na mayroong naninigarilyo at nagtatago dahilan para magpanik si Gang-hee. Para mapagtakpan, inako ni Jung-sok ang kasalanan at kusang tinatanggap ang parusa. Ito ang tanda ng kanilang pagkakilala sa isa't isa. Balik sa kasalukuyan, si Jung-sok ay nasa convenience store ni Yongdo nang napansin niya ang isang libro na pinamagatang The Letter Doll. Nagkaroon siya ng ideya kaya naman ay nagpasya na siya mismo ang mag-reply sa mga sulat ng kanyang anak. Matapos makahanap ng liblib na lugar, sumulat siya pabalik sa kanyang anak at labis itong ikinatuwa nang ito ay natanggap. Sabik ang bata na ibahagi sa lahat ng naroon sa ospital, at nagpatuloy na sumulat kay Gang-hee. Bagaman si Jung-sok ay nahihirapan na mag-reply sa mga sulat ng kanyang anak, nagagalak naman siyang makita itong masaya. Samantala, nag-viral ang balita tungkol sa pagtatapon ni Gang-hee sa sulat ng kanyang mga tagahanga. Si Yuna ay napanghinaan ng loob nang napanood ang balita dahil paniniwala niya ay hindi magagawa ito ni Gang-hee. Ang paniniwalang ito ay napagtibay sa pamamagitan ng patuloy na tugon mula kay Gang-hee. Determinado siyang linisin ang pangalan ni Gang-hee kaya humingi siya ng tulong mula sa kanyang kaibigan na may YouTube channel. Nag-upload siya ng video na nagpapatunay sa dedikasyon ni Gang-hee sa kanyang mga tagahanga. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga reply na kanyang natatanggap. Agad na nag-viral ang video hanggang sa napanood mismo ito ni Gang-hee, at ang reputasyon ay nagsisimula na maging maayos. Ang mga netizen ay naantig sa taos-pusong mga tugon ni Gang-hee na nagbigay ng pag-asa sa isang batang nakikipaglaban sa leukemia. Gayunpaman, si Gang-hee ay nabalisa imbes na magpasalamat kay Yuna. Hindi niya gustong makatanggap ng papuri para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Sa gabi, bumisita siya sa Children's Hospital para ipahayag ang kanyang pagkabigo sa magulang ni Yuna. Subalit natuklasan niya na ang ama ng bata ay si Jung-sok. Hindi nagtagal, pumunta sila sa bakuran ng ospital kung saan si Jung-sok ay lumuhod at nakiusap kay Gang-hee na huwag ibunyag ang katotohanan. Ipinaliwanag nito na bagamat tila hindi gaanong mahalaga sa kanya ang liham, ito ay pinagmumulan ng napakalaking enerhiya para kay Yuna. Planong pakinabangan ng reporter na si Soo ang nasaksihang eksena ngunit nahuli ito ni Jung-sok. Sa bahay ni Gang-hee, sumasalamin siya sa mga salita ni Jung-sok at nagmumuni-muni. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa Children's Hospital. Doon ay nakipagkita siya kay Yuna at sa mga ibang tagahanga. Si Yuna ay nalulula sa pagbisita ni Gang-hee, napaluha at niyakap ito bilang pagpapahayag ng kanyang kaligayahan. Pagkatapos ay nagbasa ng mga kwento si Gang-hee para sa mga bata, at bukas palad na nagbigay ng 100 milyong won sa ospital. Ang kanyang aktibidad ay na-cover ng iba't ibang media. Nang tinanong ni Gang-hee si Yuna kung ano ang gusto niya, hiling ng bata na bisitahin ang bahay ni Gang-hee. Sunod na araw, kasama ang kanyang ama at ang kanyang kaibigan na si Digong ay dumating sa bahay ni Gang-hee. Masayang tinanggap sila ni Gang-hee at habang ang mga bata ay naglalaro, ipinagtapat niya ang kanyang pagkabigo kay Jung-sok dahil ito ang unang pagkakataon na pinayagan niya ang ibang tao sa kanyang bahay. Sa kabila ng inis sa simula, lumiwanag ang mood ni Gang-hee dahil paniniwala niya ay tinutupad niya ang pangarap ng mga bata. Kalaunan, si Digong at Gang-hee ay nag-record ng video para sa kanilang YouTube channel. Pagkatapos, pinuri ni Gang-hee si Yuna para sa katalinuhan, ipinapahayag na naman na ito mula sa kanyang ina. Ang pahayag na ito ay ikinalungkot ni Yuna at nagdudulot ng pagdududa. Naalala niyang nasabi sa kanyang sulat na kahawig niya ang kanyang ama hindi ang kanyang ina. Ibinunyag ni Digong na ang magulang ni Yuna ay matagal nang naghiwalay, kung saan ang kanyang ina ay naninirahan sa Amerika. Nang nalaman ito ay nakonsensya si Gang-hee para kay Yuna. Samantala, dahil sa pagkabigo sa kawalan ng kakayahan na makakuha ng ebidensya laban kay Gang-hee, humingi ng tulong si Soo mula sa kanyang kakilala. Pagkatapos ng mahabang pananaliksik, natuklasan niya na si Gang-hee at Jung-sok ay magkaibigan nang sila ay nasa high school. Natuwa siya sa kanyang natuklasan at nagpas siyang gamitin ito laban kay Gang-hee.
Sa isang artikulo, paratang niya na binayaran ni Gang Hee ang kanyang high school friend na si Jung Sok para kumathan ng sulat at mapaganda ang kanyang imahe sa publiko. Sa isang flashback sa panahon ng high school, ang kaibigan ni Gang Hee na nagngangalang Hairi ay may nararamdaman para kay Jung Sok. Gayunpaman, napagtanto niya na ang binata ay interesado kay Gang Hee kaya naging sanhi ito ng pagseselos at pagkamuhi kay Gang Hee. Balik sa kasalukuyan, si Hairi ay isa na ring artista at isang radio announcer. Siya ay nabalisa nang nakita ang artikulo tungkol kay Gang Hee at Jung Sok. Pagkatapos ng hapunan, hinatid si Yoona sa kama at niyaya ni Gang Hee si Jung Sok para uminom. Habang sila ay nag-uusap, nakwento ni Jung Sok ang tungkol sa kalungkutan ni Yoona patungkol sa pagkawala ng kanyang ina. Gayunpaman, muling tiniyak ng kanyang lola na ang kanyang ina ay nasa malayo. Matapos marinig ang salita ng kanyang lola, si Yoona ay naging mas kalmado at sinusubukang tanggapin ang sitwasyon. Ilang sandali pa, ang ina ni Jung Sok ay namatay sa isang aksidente at labis itong naapektuhan. Nang nakita ni Yoona ang kalungkutan ng kanyang ama, inaliw niya ito sa pamamagitan ng pagpapaalala na ang kanyang lola ay nasa malayong lugar lamang. Hindi mapigilan ni Jung Sok ang kanyang luha sa matatalinong salita na binitawan ng kanyang anak. Kapakanan ngayon ni Yoona ang kanyang lubos na inaalala. Kahit anong trabaho ay pinapasok ni Jung Sok para masuportahan ang anak. Sa kasalukuyan, naantig ang damdamin ni Gang Hee sa kwento ni Jung Sok. Nauunawaan ang debosyon nito para kay Yoona. Habang nagbubukas ng beer, aksidenteng natapon ito sa damit ni Jung Sok. Sa pagmamalasakit ni Gang Hee sa kanyang kalusugan, pinilit niya ito na magpalit ng damit. Nakakatuwa, si Jung Sok ay nagsuot ng damit pambabae sa paghahanap nito ng bagong outfit. Nakita ito ni Gang Hee na nakakatuwa at kumuha ng larawan gamit ang kanyang telepono at napahiya naman si Jung Sok. Habang sila ay nag-aagawan para sa telepono ay bumagsak sila sa sofa, isang maikling romantikong sandali. Habang ipinikit ni Gang Hee ang kanyang mga mata, si Jung Sok ay sumandal pasulong. Saglit na nawala sa isang sandali at napagtanto na ito ay isang imahinasyon lamang. Si Jung Sok ay nakaupo sa lamesa at dinidilit ang mga nakakahiyang larawan. Nairita si Gang Hee dahil dinilit nito ang ilang mga larawan, ngunit naguluhan ng nag-goodnight si Jung Sok at magiliw na hinaplos ang kanyang buhok. Kinabukasan, nagmadali si Gang Hee sa shower at agad na nag-makeup, umaasang lumitaw ng natural para kay Jung Sok. Gayunpaman, siya ay napahiya nang napansin ni Jung Sok ang makeup, sa pag-aakalang nakatulog siya na hindi ito nakapaghilamos. Ilang sandali pa ay sabay silang nag-almusal. Pagkatapos, nagmadali silang bumalik sa ospital kasama si Gang Hee na gustong samahan sila. Nang sila ay paalis na, nakatanggap si Gang Hee ng tawag mula sa kanyang manager. Ibinalita sa kanya ang tungkol sa chismis na binayaran niya si Jung Sok para magsinungaling. Sa labas ng bahay, maraming mga reporter ang naghihintay. Sinalanta si Gang Hee ng mga katanungan tungkol sa di umano'y gawa-gawa ng dalaga sa pagtanggap ng sulat at pagtugon nito. Tinanong din nila kung tunay ang kanilang relasyon ni Jung Sok bilang magkaibigan sa high school. Nagsalita naman si Jung Sok at iginiit ang kanyang kaalaman bilang isang abogado. Nagdadalamhati sa mga kahihinatnan para sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Natahimik naman ang mga reporter sa narinig. Gustong malaman ni Yoona ang katotohanan kaya naman ay kinumpronta niya si Gang Hee sa harap ng mga reporter. Habang lumuluha, tinanong niya kung totoo ba na nag-reply ito sa kanyang sulat. Umaasa sa kumpirmasyon na si Gang Hee ay nagmamalasakit at hindi katulad ng kanyang ina na wala sa kanyang tabi. Nag-aatubiling inamin ni Gang Hee na hindi siya kailanman nag-reply sa mga sulat ni Yoona. Ikinagulat ito ng bata kaya naman ay nahimatay nang nalaman ang katotohanan. Nang nakita ito ni Jung Sok ay agad na isinugod sa ospital. Habang minamatyagan ni Gang Hee si Yoona mula sa labas ng ICU, siya ay nalulungkot at nagigilty. Kalaunan, sa pagbisita ni Gang Hee ay nagulat siya nang nakita ang kanyang mismong maraming larawan. Ipinaliwanag ni Jung Sok na ito ang pinagmumulan ng lakas ni Yoona. Naantig si Gang Hee sa kanyang narinig at pagkatapos ay pumunta sila sa library ng ospital para ipagpatuloy ang pag-uusap. Nakaramdam si Gang Hee ng pagsisisi at sinasabi na sana ay nagsinungaling na lang siya tungkol sa pag-reply sa mga sulat. Pinakalma siya ni Jung Sok sa pagtiyak na lalabas din ang katotohanan sa kalaunan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang box na naglalaman ng mga sulat ni Yoona.
Dahil dito ay na-trigger ang trauma ni Gang Hee kaya nabitawan niya ang box sa takot. Dahil sa reaksyong ito ay naalala ni Jung Sok ang isang pangyayari kung saan si Gang Hee ay binigyan ng nakakabahalang regalo na iniwan ng tagahanga sa kanyang locker. Nagpa siya na unang buksan ang box na nasa kaliwa, at sa kanyang takot ay natuklasan ng patay na ibon kasama ang mensahe ng pagbabanta. Ipinapaliwanag ng traumatikong karanasan na ito kung bakit tumatanggi si Gang Hee sa mga regalo ng kanyang mga tagahanga. Inaaliw ni Jung Sok si Gang Hee at sinasabing hindi lahat ng mga tagahanga ay masama. Hinihikayat niya itong pahalagahan at mahalin ang kanyang sarili. Ipinahayag ni Gang Hee ang kanyang kagustuhan na basahin ang mga negatibong komento mula sa social media. Paniniwala niya na ang mga ito ay mas tapat kaysa sa pekeng paghanga. Sa kanilang daan pauwi, tinanong ni Jung Sok ang tungkol sa isa pang box sa kanyang locker. Tugon ni Gang Hee na hindi niya kailanman binuksan kaya naman ay ikinabigo ito ni Jung Sok. Gayunpaman, hiniling ni Gang Hee ang letterbox ni Yuna at handang subukan na tanggapin ito. Samantala, nanatili ang chismis tungkol sa fan mail na nauwi sa pag-iwas ng mga tao kay Jung Sok. Nahaharap siya sa mga akusasyon sa pagsasamantala sa kanyang anak na babae para lang sa pera mula kay Gang Hee. Sa kabila nito ay nanatili siyang matatag. Sa kabilang dako, si Yuna ay sumasalamin sa nakakainis na kalikasan ng katanyagan kung saan patuloy na sinisiyasat at sinisiraan si Gang Hee ng mga tao. Inamin ng bata na sa una pa lang ay batid niya na si Gang Hee ay hindi kailanman nag-reply sa kanyang mga sulat. Habang namamasyal sa koridor ng ospital, aktong nakita ni Jung Sok si Digong habang nagre-record para sa kanyang YouTube channel. Naisip ni Jung Sok na gamitin ang channel ni Digong para linisin ang pangalan ni Gang Hee. Hiniling niya sa mga tao na itigil ang paninisi kay Gang Hee sa isang kasinungalingan na nagmula mismo kay Jung Sok. Ipinagtapat niya na gusto lang niyang matupad ang pangarap ng kanyang anak, at nagpapahayag ng pasasalamat kay Gang Hee para sa kanyang pagkakasangkot sa isang kasinungalingan at ang kagalakan na dinala niya sa kanilang buhay. Agad namang nag-viral ang video at lalong ikinabalisa ni Hairi dahil sa selos. Kalaunan, muling binisita ni Gang Hee si Yuna at binigyan siya ng bata ng mabangong kandila. Pagkatapos ay dinala ni Jung Sok si Gang Hee sa kanilang dating paaralan upang gunitain. Biniro niya ang dalaga sa pagsasabing basahin nito ang mga negatibong komento sa kanyang social media account. Natawa naman si Gang Hee dahil pinayuhan siya kanina na huwag nang pansinin ang mga negatibo. Sa bodega ng paaralan, sinindihan nila ang mabangong kandila ni Yuna, at pagkatapos ay ipinresenta ni Jung Sok ang box na hindi pa nabubuksan mula sa kanilang nakaraan na naglalaman ng kanyang regalo. Sa kabila ng trauma ni Gang Hee sa kaparehong box, ibinabalik ito ni Jung Sok bilang simbolo ng kanyang matagal ng pagmamahal para sa kanya. Naantig naman ang dalaga sa kanyang katapatan. Habang ginugunita ang mga nakaraan, nakita sila ng gwardya ngunit nagawa nilang makatakas. Dumaan sila sa bintana at tumakbo sa hardin habang umuulan. Sunod na araw, habang si Gang Hee ay nag-e-ensayo ng boxing, lumapit ang kanyang head manager upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang hindi matatag na imahe at kakulangan ng mga alok sa mga drama at pelikula. Ang manager ay nagpresenta ng 3 pagpipilian upang punan ang kanyang oras. Una, lumahok sa isang variety show. Pangalawa, kasangkot sa pagbabasa ng mga kwento sa oras ng pagtulog para sa mga bata sa isang ospital. Pangatlo, maging cameo sa isang pelikula. Pinili naman ni Gang Hee ang pangatlo, ngunit siya ay nagulat nang makita si Hairi na hindi nasisiyahan sa kanyang paglahok sa pelikula. Habang sila ay nag-show-shoot, patuloy na hinihiling ni Hairi na ulitin ang eksena kaya naman ay nagdudulot ng tensyon sa set. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula, patuloy na pinupunan ni Hairi si Gang Hee na gumanap ng walang script. Iminungkahi na manipulahin nito ang media para mapaganda ang kanyang imahe. Ipinagtanggol ni Gang Hee ang kanyang sarili sa pagsasabing ito ay hiling mismo ng director. Dahil dito ay nagalit si Hairi at nagpumilit sa kanyang mga akusasyon laban kay Gang Hee. Sa huli, nadamay ang ina ni Gang Hee sa pang-iinsulto ni Hairi. Dahil dito ay nakapagsalita si Gang Hee ng malupit laban kay Hairi. Napuno ng sama ng loob kaya naman ay ibinahagi ni Hairi sa reporter na si Sue ang nakaraang masamang pag-uugali ni Gang Hee noong sila ay nasa high school. Ito ay humahantong sa karagdagang pagbaba ng reputasyon ni Gang Hee. Bilang resulta, pinagtatanggal ang mga produkto na kanyang inendorso mula sa market. Ikinalungkot ito ni Yung Do na nakakita sa pagtanggal ng mga produkto mula sa kanyang mismong tindahan.
Sa ospital, pinag-uusapan ng mga ina ang sitwasyon ni Gang-hee kung saan mismong narinig niya nang siya ay dumating para bisitahin si Yuna. Napanghinaan ito ng loob at agad na umalis kaya naman ay sinundan ni Jung-sok. Sa hagdan, hinihikayat ni Jung-sok si Gang-hee na harapin ang katotohanan sa halip na magtago. Sinisi naman siya ni Gang-hee dahil sa unang pagsisinungaling nito tungkol sa mga sulat na walang tugon. Sa kabila ng pagtatanggol ng dalaga, nais pa rin ni Jung-sok na suportahan ito sa panahon ng kanyang pagkabalisa at nag-alok sa kanya ng kanlungan sa kanyang bahay hanggang sa maging maayos ang mga bagay. Sunod na araw, dumating si Jung-sok na may dalang mga grocery. Nakita niya na magulo ang pansamantalang paninirahan ni Gang-hee sa kanyang bahay at dahil dito ay ikinagalit ng lalaki. Samantala, inutusan ng head manager ang kanyang assistant upang ayusin ang isang pagpupulong kasama si Hairi, ngunit hindi ito pwede dahil sa sakit at trauma mula sa pagtatalo nila ni Gang-hee. Naghinala ang head manager sa di umano'y sakit ni Hairi. Nagtatanong kung paano makapag-post ang isang may sakit ng masasayang larawan sa social media. Bumisita ang head manager kay Gang-hee at Jung-sok. Tinatanong niya ang tunay na intensyon ni Jung-sok at sa pag-aalok ng kanyang tahanan para kay Gang-hee. Sa kanyang pagkabigla, talagang gusto lamang ni Jung-sok na tumulong kay Gang-hee kung saan napahiya ang head manager. Ipinaliwanag ni Jung-sok na siya at ang kanyang anak ay naninirahan sa ospital. Tiniyak ni Jung-sok sa head manager na ang pananatili ni Gang-hee ay hindi isang abala. Si Gang-hee ay sabik sa isang private dinner kaya naman ay magalang na pinaalis ang kanyang head manager, at nag-enjoy ang dalawa sa kanilang hapunan. Samantala sa ospital, nagtsismisan ng mga ina dahil wala si Jung-sok ngayon. Sinasabing nag-e-enjoy sa kanyang kabataan sa halip na alagaan ang kanyang anak na mag-isa. Nakikiramay sila sa sitwasyong ito, at itinuturing si Yuna na isang pabigat. Narinig naman ni Yuna ang kanilang usapan at mas lalong nalulungkot. Tumakbo siya palayo kaya naman ay nagresulta sa paghahanap. Nag-alala si Jung-sok sa kanyang nawawalang anak kaya agad silang dumating sa ospital at hinanap si Yuna sa lahat ng sulok sa tulong ni Gang-hee at Yung-do. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila natagpuan ang bata. Nang marating ni Jung-sok ang rooftop ng ospital, nagulat siya nang matagpuan si Yuna habang nakatayo sa delikadong lugar. Pinagalitan niya ang bata kung bakit umakyat ito doon na mag-isa. Tugon ni Yuna sa pamamagitan ng isang tanong kung bakit ayaw gawin din iyon ng kanyang ama noon. Ibinunyag ng bata na nasaksihan niya mismo ang kanyang ama na tinatangkang tumalon upang sundan ang pagkamatay ng kanyang ina. Naalala ni Jung-sok ang napakasakit na sandali, nanumpa siya na higit sa lahat ay unahin ang kasiyahan ng kanyang anak kahit na ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang kanyang sarili. Ang pangakong ito ang nagbunsod sa kanya na kumuha ng iba't ibang trabaho at gumawa pa ng gawa-gawang sulat para sa kabutihan ni Yuna. Ipinahayag din ni Jung-sok ang kanyang kaligayahan sa muling pagkikita nila ni Gang-hee. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang pagnanais na makasama si Gang-hee ay naging dahilan upang makalimutan niya ang kapakanan ni Yuna. Nagpasya si Jung-sok na ang pinakamahusay niyang gawin ay tumutok lamang sa kaligayahan ng kanyang anak, at hiniling kay Gang-hee na ito na ang kanilang huling pagkikita. Nanlumo ang dalaga habang ito ay pabalik sa kanyang bahay. Napakasakit sa kanyang kalooban na muling mahiwalay ang kanyang landas kay Jung-sok. Ang taong minsan ay minahal niya ng tunay. Sa pagsisikap na itama ang mga bagay, gumawa si Gang-hee ng video para liwanagin ang mga hindi pagkakaunawaan. Ibinunyag niya ang tunay na siya, at humingi ng tawad dahil hindi niya natugunan ang mga isyu ng mas maaga. Bilang karagdagan, ang kanyang dating kaibigan na nagngangalang Yeonhee ay humakbang pasulong upang pabulaanan ang akusasyon na ginawa ni Hairi. Nilinaw niya na hindi si Gang-hee ang taong inilarawan ni Hairi sa social media. Bilang resulta, unti-unting nanumbalik ang magandang reputasyon ni Gang-hee. Habang galit ang mga tagahanga ni Gang-hee sa reporter na si Soo sa pagpapakalat ng maling impormasyon, nalantad naman ang pagsisinungaling ni Hairi at humingi ng tawad sa publiko. Nang naibalik ang magandang imahe ni Gang-hee, inalok siya bilang leading role sa isang Hollywood movie at hinihiling na manatili siya sa Amerika sa loob ng 1 taon. Nakita ito ni Gang-hee na isang pagkakataon para makamove on kay Jung-sok. Samantala, nakatanggap si Jung-sok ng balita na namatay ang kanyang dating asawa na nag-udyok sa mag-ama na dumalo sa libing. Sa kabila ng kalungkutan ni Yuna, nagpakita siya ng kalakasan habang nagpapaalam sa kanyang ina.
Pagkatapos ng libing, nagtanong si Yuna sa kanyang ama kung siya ba ang pabigat na dahilan ng pagtanggi ni Gang Hee sa kanya. Tiniyak ni Jung Sok na siya ang kanyang kaligayahan at hindi isang pabigat. Ipinaliwanag din ni Yuna, nang siya ay nasa rooftop ng ospital, hindi niya sinubukang tumalon ngunit siya ay nanalangin na sana ay magkatuluyan ang kanyang ama at si Gang Hee. Nang marinig ito, napagtanto ni Jung Sok na maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-ibig dahil napapasaya pa rin ito si Yuna. Agad niyang tinawagan ang manager ni Gang Hee at nalaman na ang dalaga ay nasa airport. Nagmadali siya doon ngunit nahuli na siya sa pagdating upang makita si Gang Hee. Makalipas ang isang taon, si Gang Hee ay naging matagumpay na global star habang gumagawa ng pelikula sa Amerika. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, nadatnan niya na napuno ng mga manika. Ang bawat isa nito ay naglalaman ng recording ni Jung Sok na binabasa ang sulat mula sa mga tagahanga ni Gang Hee. Binasa niya ang lahat ng mga sulat dahil sa paniniwalang hindi bubuksan ni Gang Hee ang mga regalo. Naantig ang damdamin ng dalaga sa dedikasyon ni Jung Sok sa recording kahit na ito ay pagod. Binasa din ni Jung Sok ang kanyang mismong sinulat na sinasabing huwag niyang baliwalain ang puso ng kanyang mga tagahanga dahil sa kanyang trauma. Napagtanto naman ni Gang Hee ang kanyang pagkakamali, kaya naman ay kumuha siya ng panulat at papel para mag-reply sa mga sulat ng kanyang mga tagahanga at taos-pusong nagpapasalamat. Ang kanyang mga kilos ay nag-viral at natutuwa ang mga tagahanga na nakakatanggap ng mga reply mula mismo sa kanya. Nang si Gang Hee ay bumalik sa Korea, pinarangalan niya ang isang lalaking matyagang sumuporta sa kanya at tumulong na malampasan ang kanyang trauma na nagpapahintulot na buksan ang kanyang puso para sa mga tagahanga. Sa sandali ng interview sa istasyon ng telebisyon, nagpahayag ng pasasalamat si Gang Hee sa taong mismong nagpahayag ng kanyang pagbabago. Habang nasaksihan ito, nakaramdam ng pagmamalaki sina Jung Sok at Yuna para sa pagbabago ni Gang Hee. Nagtatapos ang serye habang sina Gang Hee at Jung Sok ay masayang tumatakbo at magkahawak ang kamay. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!